nakalimutan ko na nga ngayon eh. Kasi Bakit? kapag Bakit naman? nauuta na ako sa XP lane meta ngayon eh, parang walang patayan na nagaganap. Namimiss ko na yung mga full damage Arlot at mga Benedetta. Pero ito na yon, winner takes all para dito sa ating game number 3. Pero hindi naman para takes all kasi may puntos na rin naman ang parehas na kupunan dahil nakaasi na sa isa't isa. Tignan natin ang ating mga emblem builds hatid ng FWD Insurance. So, I believe itong si Eman doon sa Ixia, nag-assassin emblem siya. Hindi pa rin talaga kayang talunin itong Bruno. At ito siguro yung mga problem para sa akin dun sa pick nila. Kaya naman, siguro sa teamfight-wise, you can really activate itong Ixia. So much hero damage per second. Pero, ang kapos talaga sa kanila is laning stage. Wala masyadong reach itong hero na to. So, Bruno will still win that matchup. Uy, pero may attempt na naman kagad na gagawin dito ang Onyx. Makakakuha sila ng kill and 1-for-1 na magiging palitan doon sa team fight na yun. Still a very tight game. Kung ano yung kinabagal ng first blood ng game number 1 ay kinabilis nito. Wala pang minute 1 ay nagkaroon na tayo ng kill. Yeah. Looking at the Terizla versus Yura matchup, ano bang ma-expect natin dito in the earlier parts na wala pang access sa consecration? Well, pag 1v1, wala kang expect. Hindi sila magkapatayan, basically. Yeah. Wala lang. Ganun lang, wala lang. Galitian Pagalingan lang. Pero tingin ko lamang yung Uranus, kung sakaling lang na magkabaliwan sila, na maging aggressive sila parehas, yung Uranus yung unang makakapatay kasi pwede niyang stackan, kumbaga. Uy, pero ngayon may magpasok na ina-attempt dito si Ryzen. Ah, May ay, flicker sana na Monte. iya. Aba? Yun na yun eh. Yun Yun yung onward flicker, di ba? Oo, yun yung ano, medyo mahirap. Gusto ko rin lang i-defend yung honor ni Light dito, Sige, no? sige. Mahirap po talagang gawin yun. Ang liit ng window Correct. nung flicker onward flicker combo na yun. High risk yung ginawa niya doon. Correct. Pero dahil doon, mamumroblema ang RSG. Walang pang-attempt of flicker, pero may ipit si Rapidut sa kamay ng RSG. And ngayon, Turtle naman ang puputirihin na Onyx ang makakasecure nun. Unang nakita natin yung first 3 heroes ng RSJ where ang taas ng hero damage per second nila, which is kita-kita naman natin with their Valentina plus the Lancelot. Uy, pero may pag-onward. Kaya lang, bitin sila dito at magdedesisyon ng umatras. And Irada, nakikita natin, first kill. Kung yung game number 1 ay mabagal at game number 2, ngayon mas binibilisan nila ang tempo. Ayan, okay nga to eh kapag tinitignan natin yung tempo ng game na to dahil mas madalas tayo makakita ng possible shifts sa laban na to. In fact, wala pa nga masyadong talunan ng gold lead. Onyx has been holding on to this 500 gold lead at pwedeng-pwedeng mawala yan sa isang laban lamang. May dalawang set ng minions dun sa gitna na i-claim ngayon ni Aqua. At he's actually level 4 now. Nag-isip din tayo ng ano ba yung mga potential na kukopay niya dito. Tingin ko Feather Airstrike yung pinakasulit. Oops, Tyrant's Revenge siya. May ginagawa dito si Rapidut na plano. Escalera at saka si Ryzen nasa paligid din lamang naman. Kaya kahit papano, kapag sumet up siya, may katulong talagang literal. Feather Airstrike, gagamitin na Escalera. May clear yung mga minions ng maaga at makaka-atras ang RSG. 9K parehas ang ating team at hindi pa rin talaga nagkakalayo ang ating gold lead. At ito yung mga ina-expect natin, no, especially for a Game 3. Parehas equally skilled ang ating mga kuponan na pinapanood. At excited lang ako makita ang magiging reaksyon ng isang gold lane matchup natin. Pero Kram, Consecration out. Mabubuhay kaya siya dito? Liga, ginamit na rin ni Aqua and that Feathered Airstrike. Si Irad na naman ang makakakuha. Kung ikaw ay Assassin at Lancelot ang gamit mo, masayang-masaya ka sa nakukuha mo ngayon. Tsaka ito yung binanggit ng fan kanina, di ba? Oo. Na ito yung specialty ni Irad. Yeah, exactly. There is of course, Lancelot. I mean, para dito sa Onyx, tingin ko maganda, RSG, I mean, ang ganda nung yung usage ni Aqua ng kanyang Terrify. Second time ko na nakita yung pag-a-timing niya dito is after na magamit yung spell. So, pagkagamit ng sprint ni Kram, pati nung kanyang ultimate, bigla siya na-Terrify. So, para siyang na-lockdown, para siyang na-stun nung moment na yun kahit meron siyang battle spells and ultimate. Kumbaga, kahit ang bilis niyang tumakbo, trinowing niya yung Bermuda Triangle sa paglalakad niya. Napakabilis niya pero paikot-ikot lang. And timing is real mula dito kay Aqua. Champion for a reason, no? Nagbabalik nga dito sa MPL after a short rest. Pero ayun na nga si Rapidut, nagluto na. Bouncing ball, pipilitin niya na hindi makatakas pero Phantom Execution
para lang maka-eskapo doon sa pinaplano dito ng Onyx. Sila ang may hawak ng kalamangan in terms of gold, pero kung titingnan natin, halos pantay pa rin talaga eh. Tsaka parang naging trend na sa serye na to na laging lamang ang Onyx ng early to the mid game pero biglang makakahanap ng pwesto o ng gold lead ang RSG. Actually, dikit na nga to kumpara sa game 1 and 2. Yep. RSG pa ngayon, mas marami kills. Pero when it comes to like gold, Onyx naman, yung nakakalamang. This is also because si Nets parang self-sufficient dito sa may top lane. Lamang din kasi siya. So anytime na magkakaroon ng influence yung RC dun sa may top lane, magro-rotate lang din sila. And this time, pwede nila ma-cut off si Eman. Ito na nga ang plano nila dito. Eman versus 4 members. Pero si Light ay nandun din. Gagamitin na ni Eman yung kanyang ultimate pero makaka-figure out itong si Nets habang dadaba na si Ryzen. And he will get the kill. Habang si Rapidot naman ngayon ay mapapansil. At si Light ay makakabawi rin ng isa. Yun yung problema kapag Ixia ang gamit mong marksman. Kapag ginamit mo ang iyong ultimate na full barrage ay medyo nakatayo ka lang talaga. Parang feathered airstrike na physical damage pero hindi rin ganon kalayo. And Irad ngayon, eto na yun. Pag nakita mo ng umamba ng ganon yung Lancelot, alam mo makakatakas na. Exactly. Ang masasabi ko dito dun sa Ixia, kaya medyo iffy tayo dun sa pick niya kasi parang fourth pick. Kung siguro last pick yun, mas okay. Kasi ngayon yung Farsa ni Escalera, malaking threat. Kapag bumabot siya ng kanyang ultimate ng barrage, uultian lang siya dito na Escalera. And that's what we almost saw kanina. Pero na-feel nila na hindi nila kailangan gawin yun. Kasi napaload na rin naman nila si Eman anyways. I think napakaganda ng rotation na yun mula sa Onyx sa top. And now Turtle, sisimula ng RSG pero nandyan din naman si Ryzen. It's a 2v2 in the Turtle Pit. Si Irad ngayon ang susubok mag-secure. Ngayon, penalty zone ay gagamitin pero si Ryzen pa rin ang makakakuha ng turtle na iyon. Si Nat sa magiging sakripisyo, retribution ay nagamit. Naka-flicker na rin itong si Nats pero hindi niya kakayanin yung damage ni Kram at ni Ryzen doon sa pagkakataon na yun. Ang lagkit. Pero mo, Fredrin tsaka Yura. Parang walang takbuhan walang no? takbuhan. Parang may dalawang bouncer na in-escort ka talagang palabas ng kung saan ka man nakatira. And unfortunately para sa RSG, yung ulti ni Nats na penalty zone na hindi talaga hard lockdown. Meron lang siyang knock-up at hindi siya enough para pigilan na mag-retry doon si Ryzen. So nung nagkaroon ng 50-50, lumamang pa rin doon ang side ng Onyx. Kasi, okay, so ang Holy Trinity ang ibibuild dito ni Eman, which is Corrosion Sight into Golden Staff into DHS. Attack speed siya ang kanyang mode ngayon. Hindi siya yung burst type na Ixia. And yung attack speed Ixia, ang kagandahan naman doon ay mas napoproc niya ang kanyang passive na nagdadagdag din naman ng damage. Pero naku, tumatapang na naman si Kram. Despite having 2 deaths already, atapang-atao pa rin si Kram. Mabilis na clear wave ang plano dito ng RSG. Habang sasagot din ng si Escalera dito ng kanyang feathered airstrike. Pero titingnan natin na si Irad ay dun sa may orange buff ng Onyx Philippines. Pero dahil sa pagkakataon na ito, si Nets at si Ryzen ay magiging libre lamang sa pagkuha ng second turret dito sa may top lane. And medyo malalim na ang pag-push ng Onyx Philippines doon sa may bandang itaas. At kitang-kita na kung bakit nga ba napakalakas ng isang Bruno. So far, lahat ng mga Bruno games na napanood natin dito ay kitang-kita yung damage gap in the early to the mid parts of the game. Bruno is the meta sa ngayon. Hindi na siya katulad dati na parang early game ka lang na may Rafaela. Usually nakapartner yun, self-sufficient ka na. At ito na si Kram. It's Kram time. Ito yung nagpasikat sa kanya dati. Grabe yung tapang 4-man initiation para sa RSG at natumba itong si Kram. Nabawi yung kanyang TP pero ito na ang plano ng Onyx Philippines. May Tyrant Sleep versus Tyrant Sage. At ngayon si Eman nakakalibre full barrage. Ryzen versus 3. Makikipagsabayan sila dito at tutumba rin sa mga kamay ng mga Raiders. 4-man down. Wow! Nawala lang. At iyon ang full barrage na inaabangan natin, Wolf. Oo, matagal nang inaabangan. And sadly for Onyx, na-punish yung ginawa to ni Kram dun sa may so na-minus 1 agad sila. At kapag wala ka kasing Uranus para sa side ng Onyx, wala ka ring vision. So, siya sana yung pipigil dun sa paglalakad ng RSG, where in fact yung RSG literal na naglakad na mula dun sa mid lane turret nila papunta sa right bush dito sa may mid lane at ultian agad sila doon ni Eman.
very unfortunate para sa Onyx na ganun yung pangyayari, but it is what it is. At sakto pa rin, may DHS na si Eman, so whoever is left dun sa teamfight na yun, matutunaw talaga. At ito na nga ang first lord of the game, marching sa kamay ng RSG. Mid lane to, pupunta, pero mukhang makakadepensa naman ang Onyx with what they have. May Farsa ultimate pa naman, so pakiramdam ko, okay pa. Yeah. Hindi pa to yung tipo na endable, maliban na lamang kung magkamali ng malupit ang Onyx. Pinaplano dito ng RSG at ng Onyx, may Tyrant's Revenge, pero na-cancel nung kanyang onward habang itong si Rapid ay mamamatay din. Full barrage na gamit na dito ni Eman, habang si Kram ay medyo late na rin doon sa naging kaganapan. Transition sa bottom lane turret, most likely mababasag na ito At ang maganda dito no sa isang Ixia, kapag nag-full barrage ka, pati yung first and second skill mo ay upgraded na rin ang range. And may crowd control. Ito yung isa sa mga rare marksman na may may sariling crowd control na parang mini flame shot ang galawan. Yes. And still, ang commendable dito yung spacing mula doon sa side ng RSG na na-activate nila ngayon si Irad. Mukhang ito yung gusto nilang gawin with the Fanny na sa unang mga minuto ay magpa-farm muna. But eventually, ipapalig pa rin doon sa second and third turtle. Nakita natin ngayon na inactivate nila itong si Irad. So, mas dependable na ngayon yung kanilang Lancelot. So, I'm not entirely sure kung ano yung build dito ni Irad. Nagano ba siya? Tank-silot ba siya? Parang hindi Parang hindi siya... Parang hindi ganun yung laruan ni Irad Parang medyo makunat medyo madami ang HP na yan para sa... maiinis ako kung full damage dyan, tas ganyan kadami HP. Siguro merong bagya. Siguro Guardian's Helm lang. Minsan nauuso yung ganun, no? Na naka-full damage ka, pero meron kang isang item na pampa-regen lang o pampakunat lang. Another turret goes to the hands of RSG. Actually, napansin ko kanina, no, may sumasabog-sabog. So, baka naka-Thunder's Belt siya dito. Kaya nadadagdagan yung damage na nakikreate niya every time na umi-skill siya. So, I think nagiging effective yung ginagawa ng RSG sa ngayon. Pero magbabago yan paglalabas ng second lord ng ating game. Kasi Onyx, kailangan nilang i-contest to. At yun nga, ito yung the Irad special. Hindi siya nag-Molten Essence. Rekta na sa War Axe and Thunder Belt. So, plus the Guardian Helm din. Exactly. And endless battle na malakas na, isa sa mga na-buff na items as of late. Pero hindi mo pa rin siya kukunin na first item mo. Okay, so hindi nag-Golden Staff, hindi nag-Super Trinity dito si Eman. Went for the Malefic Roar. Perfect versus the tank heroes ng Onyx. Kasi itong si Kram, itong si Ryzen, eventually mag-build up ng armor. At meron na siya agad na Malefic Roar na nakaabang. So talagang makakatunaw na ngayon si Eman. Good adjustment na nagmumula sa gold laner ng RSG. Pero ngayon si Rapidot ata ang magsisimula ng play para sa Onyx. Hihilain nila ang Lord ng Bagya pero si Light ngayon na mag-check bush. Nakakatakot pala mag-check bush to si Edith, no? Kung may makasalubong siya, rekta balibag. Oo nga Suplex. Alam mong matapang no? Kasi unang onward And yun yung maganda, no? If ever man na may mahuli ka, pwede mo agad i-German suplex. And sobrang tagal nung duration na aatayin mo, no? Pag nestag ka, kagaya nga nito, makaka-full barrage. Grabe, Itong si Eman, pero si Kram, napakakunat lamang talaga. At yung Lord, itinutuloy dito ng Onyx. Medyo marami ng mga ultimates na nagamit doon, even Escalera. At ngayon, si Nats ay sumetap na nga rin. At yung Lord ay makukuha ni Irad. Irad na naman. And si Eman may papa-flicker din. Walang namatay dito sa Onyx. Si Light lamang para sa RSG. Pero Lord ay nasa kanila. Sakripisyong play mula kay Light as we head on to a short pause. Konting troubleshooting lamang pero RSG may nakuha silang big objective with Irad securing it with the retribution. Pero may 5 miyembro ang Onyx. Magagamit kaya ng RSG ang Lord na to? They have a good sieger kasi meron sila ng Ixia. Kaso nga lang, yung Farsa, tingin ko siya yung magiging critical dito kung paano nila dedepensahan. With Onyx, nakita natin na pwedeng gamitin yung Farsa against the Ixia kapag may barrage. However, parang hindi ganun ka-coordinated yung kanilang plans dito. Parang masyado na-advance minsan ito si Kram. So, which means na hindi siya nasusuportan yung teammates. Eventually, nabuhay dito si Kram dun sa pagiging aggressive niya pag-check ng mga push. Kaso nga lang, wala na silang pang vision afterwards. So, tingin ko mas kailangan i-refine ng Onyx yung paggamit nila dito sa Uranus. Actually, sobrang laki ng importansya ng mga XP laner pagdating sa Lord dances. No? Kasi, again, kailangan mo ng vision, kailangan mo ng mangpupoke doon sa jungler ng kabilang kupunan. In this case, tank-silot naman ito. So, kahit magsuntukan itong dalawa, kakayanin pa rin i-regen
ni Irad. Pero kasi kung iisipin mo, no, yun yung natural na kailangan gawin talaga ng XP laner. And kapag napapalalim ka, may oportunidad dito ang kupunan ng RSG na i-take down ka kagad. And yung 3-man penalty zone na ginawa ni Nats in that Lord fight, naging crucial din sa pagpapagulo ng retry na manggagaling sa kamay ni Ryzen. So overall, that was a great take mula sa side ng RSG, pero mukhang nagkaroon ng maikling laban sa mid lane. Si Escalera ay kamunti ka ng mamatay at magmamarcha na nga ang Lord. This is a Luminous Lord sa kamay ng RSG sa may bandang itaas. Nagamit niya na rin yung Winter Truncheon niya. So, may idea dito ang RSG na medyo bababa yung survivability ni Escalera sa pagkakataon na ito. Kaya napilitan siya na umuwi na rin kagad. At kasama na ngayon ng RSG ang Lord sa may bandang itaas. May pag-attempt sila na pagkuha dun sa purple buff. Pero naging successful pa rin si Ryzen na kunin ito. Lord nasa itaas at nag-aabang lamang ang RSG ng malaking engage para tapusin ang larong ito. Pero pa sa Onyx, meron naman silang pang wave clear, no, Wolf? Yeah, they do have. Meron silang Farsa, meron silang, in a way, yung Bruno, parang okay naman yung range niya, pero you don't wanna mag-stay din sa in front. Tapos pwede kang mag-cut ng minion wave, katulad ng ginagawa dito ni Kram. Ang mahalaga lang dito is wag siyang magpapahuli. Nats, umaamba. Si Rapidot ngayon ay nagamit na rin ng bola. Iki-clear na ng Onyx Philippines ang Lord, pero mukhang gusto pang umisa ng RSG in the mid lane. May empowered minions pa naman, pero yun na ang huling problema ng Onyx. Pero mukhang delikado ang lalakaran nila. 4 na katao Nats. Might go for the engage, pero poke lang kanyang gagawin. Umaambamba si Nats dito. Alam niya kasi na kaya niyang i-sustain. Kaya niyang tibayan yung kanyang loob para saluhin yung mga damage na magagaling dito sa Onyx. Pero Rapidut, naispatan na kagad dito ni Nats. So mapipigilan yung pinaplano ni Rapidut na sa additional setup para sa RSG. Reset para sa kanila. Malinis. 1 inhib down para sa side ng RSG. Wala silang pinilit, wala silang ni-risk. And I feel like that is the smart and safe play. Yeah, yun ang tamang diskarte dito para sa RSG. Specifically sa RSG, alam naman natin, after 1 and 2 games, game number 3 versus Onyx, alam mo na, slow dancing in a burning room talaga ang RSG. Mag-ihintay lang sila ng alam, whether ahead, whether behind, papatagalin nila yung laro. Tingnan natin kung gaano nga ba katagal ang laro na to. Consecration na gamit na rin ni Kram. Ito yung tipo na para lang ma-reset yung passive. Mababa na lang naman ang cooldown ng Consecration pagpasok ng late game. And we're already 16 minutes in. Ang sunod na Lord na lalabas ay still a Luminous Lord. 18 minutes pa lalabas ang ating Evolved Lord. Ang tanong na lang ay baka magkaroon tayo ng Lord Dance na aabot na naman ng lagpas 2 minuto. Posible. Yeah. Lalo na pag nagka-force na ng mga Winter Truncheon, mga Immortality, and Ultimates. Nakikita natin dito sa Onyx and RSG parang war of attrition kapag may Lord Dance. Alam mo naman dito sa Pilipinas almusal, tanghalian, hapunan, Lord Dance. So talagang alam mo na sobrang komportable ng Onyx at RSG pagdating sa Lord Dance. Pero magsisimula ng RSG dito, Irad and Ryzen. Okay, nakita na nila ang plano ni Ryzen na sumugod, pero hahawakan nila sa likuran itong Lord. Hindi na ata nilang gustong ulitin pa ang aksidente ng kanina. Inaabangan na nila ang mga knock-up ng Lord at yung mga pwedeng wasiwas na maganap. Pero si Rapidot ngayon ay magtatago na sa bush. Hindi pa naman magsa-stretching pero bibigyang ilaw ni Light at binalibag na nga niya. Ay, pwede nila bigyan to. Nagamit na rin ng maaga yung full barrage mula kay Eman. Kaya lang si Rapid hindi mapapa Tyrant's Revenge palayo. At si Kram ay susugod na nga rin. Unti-unti bumababa yung buhay ni Irad dito sa pagkakataon na ito at i-reset yung Lord. Hindi pero hawakan pala ni Ryzen. Itutuloy nga ba nila ito? O hindi pa rin namamatay yung Lord. Kalahati na ang buhay at si Ryzen ngayon ang may hawak nito. Onyx looking for that retry secure pero nagrumupo na ang RSG at bumalibag na rin ang dalawa. Dadamba na sila dito and this time may Tyrant's Revenge at si Ryzen ay mapapatay. Itong si Nats, lalayo muna ang RSG pero maghahabol ang Onyx. Si Irad ang kanila magiging punti na full damage para kay Eman. Pop yung mentality habang si Light dito ay mabubuhay din. Grabe naman yun. Akala ko Onyx na kasi ang ganda ng ginagawa nilang paglinis after ng Lord take ng RSG. Pero dun pumasok yung Ixia pick. Paano mo naman ba kasi lalapitan kung binabarage ka na? Exactly. Pero you have to still comment si Irad dun nakabili pa siya ng Immortality afterwards and he secured the Lord. And good timing din mula dun kay Nets, yung kanyang Bruno. Ito yung Bruno nung MPL Season 10 na naalala nyo na nakaka-take on ng mga
Exactly. At ang maganda yung timing niya. And the damage output onto Irad. Pagalingan yung dalawang teams natin. And makiklear pa ng Onyx. We are heading into, kung pang-ilang round na ba to? Round number 18 between Onyx and RSG. Yung sunod na Lord na lalabas dito, yun yung literal na game-ending Lord na talaga. Yeah. Yun yung tipo na naglalakad, hindi ka na pinapansin, rekta sampal sa base. Oo. Yun Yeah. yung kinakatakutan na Lord. Exactly. Tapos meron pa siya nung parang Kidlat. may Kidlat, oo. may kidlat factor. Yun ang mamaya pa naman lalabas dahil sa ngayon, RSG pa rin naman ang may hawak ng gold lead. Hindi pa naman nagpapantay, wala pa naman yung 65k kung saan pare-parehas na ang mga items. So may maliit pa rin na kalamangan ng RSG na pwede nilang mailabas in a team fight. And this has been such a good game for our marksmen, no? Kahit ang daming gustong pumatay sa kanila, tig-isang death lang ang meron ng mga marksman natin. Yan, nakakatuwa isipin no, kung gaano kaingat din itong dalawang marksman na pag-uusapan natin, Nets and Eman, especially itong si Nets. So even though na wala pa siyang nakukuhang kill, pero yung contribution niya, yung mga sipa-sipa na yun, yung mga normalists na yun, and yung kakayahan niya na i-take down kung ano man objective yung makuha dito ng RSG. Kagaya nung nakita natin sa taas, yung Lord ay mabilis silang tinunaw, pero si Cram dito ay papasok. Tumama yung penalty zone. Hindi, walang inabutan yung penalty zone mula dito kay Nats. Wow! May flicker Tyrant's Revenge mula kay Rapidot at walang jungler ngayon ang RSG. Mechanics yung mechanics, man. Iba ka talaga, Chef. Iba ka talaga, chef. Oh my Naglaban ng goodness. chef at mekaniko. Iba, Let him cook. ibang klase. Pero ngayon si Aqua tinatamaan ng Tyrant's Revenge na pa-flicker din. Grabe na yung damage dito ni Escalera. Yep. Niluto na. Hinain na ni Chef Rapidut. Possible game-winning play there. Ang dami nilang nakuha dahil sa isang pick-off na yon at 20 segundo pa bago lumabas si Irad. Grabe yung pinapamalas dito ng RSG at Onyx. Kitang-kita din natin yung pag-utilize ni Aqua doon sa Feathered Airstrike or kung ano man yung maabutan niya, di ba? Yep. Ang ganda nung pinapakita dito ni Chef Rapidut. On his first time back sa MPL season, na-miss talaga yung mga setup niya. There's something na naging successful yung Onyx with. At tatandaan nyo ulit yung Season 10 run ng Onyx. Very notable yung setups na nakita natin mula dito kay Chef Rapidut. At mukhang nagpahinga lang ng konti at maganda na agad yung pagbalik niya. Nalugi lang ang sisigan pero malakas pa rin mag-ML. Rapidut, another one! Ito na tayong anghang na sinasabi ni Rapidut kanina at si Nats. Dito ay bababa yung buhay. Kailangan niyang lumayo pero inabutan na siya doon. Abrasive Fat. Ryzen ay aatras muli si Cram. Ang ganda ng paghawak niya dun sa Lord. At ngayon, Irad, pinaplano niya atang puntahan nitong si Escalera pero tuloy-tuloy pa rin ang paghawak ng Onyx dito sa Lord. Rose Gold Meteor pickup para kay Nets. Additional safety at additional na sakit. May damage din kasi na dinadagdag yan. RSG, medyo nawala na kanila ang gold lead pero si Cram ngayon ang ibaburst nila. Pero may regen pa rin ang Yura. Half HP on the Lord. Si Nats na knock up pero may feathered airstrike na rin. Grabe yung damage ng Feathered Airstrike na yun. At yung Lord ay si Ryzen. Wow! Ang mga pero 3-man penalty zone mula dito kay Nats. At ngayon Look at Eman! ay mamamatay. Look at Eman! Free hitting! 2 members are down para sa Onyx Philippines. RSG. Wow! Man, iyon na yun eh. Iyon na yun Yun eh. na yun. Yun na yung full barrage, man. Exactly! Yung inaabangan natin doon sa Asia at ginamit pa niya yung flicker kasi may nag-flicker out mula sa kanya at para maabot yung mga tumatakas mula sa kanyang baril, nag-flicker in doon si Eman and that's very commendable from Eman but you have to give it to Ryzen. Nakuha pa rin niya yung Lord. Uy, ipit ata dito. Tyrant's Revenge, Tyrant's Race. Si Right. Knight ang magiging punteriya. Wala siyang immortality dito. And Ryzen will secure that one. Hala, At si hala, Eman, hala! lalapitan. Nandun yung Ton. Pero si Irad to the rescue na rin. Sila sa kanya magiging punteriya. Pero sakto, yung kanyang Wind of Nature at si Eman na pa-full barrage siya rin. Makakapatay na naman si Eman and Aqua. Itatry lamang niya na sumalba pero magiging katapusan na ngari niya. And next, Tyrant's Revenge. Andun yung Phantom Execution at yung Lord sa gitna. May posibilidad na makabasag ng Torre rito. Dahil prioritize ng RSG ang pag-trade ng kills, nabasagan sila ng mid-lane inhibitor. Pero Wolf, TikTok timers na TikTok tayo. timers, exactly. Ang haba, kung 1 minuto kang mawawala pag namatay ka. You gonna have to hand it dun sa ating mga gold laners. Net, sobrang commendable yung pinapakita niya dito. And Irad, still, napakatapang. Kakaiba talaga maglaro.
si Irad, nakita natin na sinusugod pa niya doon si Nets kahit alam natin low doon yung Bruno, pero pag ikaw talaga tinamanan ng dalawang bola ni Nets ng isang Bruno, mapapatumba ka. And hindi naman to kasi full tank build mula doon kay Irad, kaya madali siyang mapapatumba. Tingnan mo yung ginawa niya dito do, very commendable. Pero pag after niya tumalon, lugi agad siya. Yung mahalaga dito is napigilan niya si Nets na pumwesto, kaya naman nabuhay si Eman doon sa laban na yon. And Nets in this game, makikita natin na tahimik lang ang isang Nets, pero yung laro niya dito, yun ang nag-iingay para sa kanya. In Onyx Philippines, they hold a 1.5k gold lead pero hindi na nagmamatter ang gold lead in this part of the game. Lahat na ng mga tao ngayon or mga players natin ay lock build na. At kung sino na lang makakuha ng major objective or a big team fight ay yung pwedeng manalo ng laro na to. Yeah, sobrang gusto ko i-commend dito si Rapidot. Napakarami na niyang plays na ipinamalas Isang rito. series pa lang. Isang series pa lang, ladies and gentlemen. Ang dami niyang mga counter plays, ang dami niyang siya yung mismo nagbibitaw dito sa Onyx Philippines. And ito yung kagandahan ng ganitong klaseng komposisyon with addition of Krame Escalera. Talagang nagja-jive sila isa sa isa't isa, no? And Aqua, hindi lang natin masyado napapansin, pero semi-perfect game. 0-1 and 10. 10 out of 12 kills ay nakahawak si Aqua. Uy, pero nagamit na niya yung Consecration. And magandang attempt para sa RSG, by the way. Pero kasi sa ngayon, hindi na nila maaatim na may mamatay pa kasi, again, Lord ay kailangan na nilang paglabanan rito. Kakaiba. Ano nakita natin dito? Consecration ang Consecration kinuha. ang kinuha. Mali, paano yun, di ba? Parang nagre-regen ka, hindi ka mamamatay. Immortal Valentina. Yeah. Interesting. Kaso That's all I can nakukopya say. din ba ang passive? Hindi. Ang alam ko hindi. Hindi po. Titignan na lang natin kung ano nga ba ang mangyayari sa ninakaw na consecration dito ni Aqua. Pero ngayon, Lord ay sisimulan na muli ng RSG. Mahaba-habang Lord dance na naman to. Mahaba-habang sayawan na naman. Kaya Burrito, kumusta naman ang buhay mo? Maganda ang pwesto ni Light dito. Kailangan mag-ingat ni Escalera kasi any moment ay pwede siyang talunan. Available pa rin yung flicker ni Light dito. Wala pa tayo nakikitang magagandang Earth Shotter mula sa kanya. Eh ngayon, Irad, hawak pa rin itong Lord. Kahit hawakan niya yan hanggang bukas, magre-regen lang ang kanyang HP Ayan Light! na! Ito na yung flicker Earth Shotter. Rapidot, mapapa-flicker na yung Tyrus Evans. Tyrus changing yung Ventilers mula kay Escalera. Mapapalayo muna mga members ng RC Pop. Yung mga Immortality lahat, si Light meron pa rin. Ngayon, susugod na si Irad, Nets is mamamatay. gone! Yung main damage dealer dito ng Wow! Onyx. 2-man down. Kailangan mag-atrasan muna ng mga Sonics. Here comes Irad! Susugod na ang Raiders. Kailangan na nila patumbahin yung Torres sa may bandang gitna. Lord is up. Pero parang hindi na ata nila pupuntahan yun. 3v5 scenario. Tatlo lang ang dedepensa para sa Onyx at wala si Nets at Ryzen. Ano ang kanilang gagawin? Si Rapidot, mapapa-bouncing ball. Kailangan nila pigilan pero Winter Truncheon kagad. Habang si Escalera ang pinuntahan. Winter Truncheon din ang kanyang isasagot. Pwede sila mag-base lock dito. At yun na nga ang ginagawa ni Irad. At ang mga Raiders ang makakakuha nito. And that winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Nag-init ang serye na to at nag-deliver ang mga nangako sa atin sa mga pregame na magandang laban ang ating mapapanood. And then, RSG. Mechanics. Minikaniko, Limonico. Pero masasabi natin dito sa Ixia, para siyang mas magandang version ng carry. Mas late lang din talaga. Hindi ganun kalakas mo na early stages. But in the end, yung kaya ko nasabing siya yung mas magandang carry kasi carry is an anti-front to back composition. At alam naman natin itong Fredrin, usually yun yung gusto mong gawin na meron kayong front to back composition. Doon sa huling Lord fight, hindi man naaabot ni Ixia doon si Nets.